Ang pinakamalaking inspirasyon ko dito sa pagiging doktor ay yung mga batang may sakit. Open ang China sa mga opportunity para sa mga Pilipino dito. Proud na proud ako sa buhay ko sa China. Good afternoon. Ako si Dr. Lorella Cortez D, isang Filipino pediatrician dito sa Beijing. Mahigit 6 na taon na ako dito sa China. Nagsimula ako noong 2018 sa Shanghai at lumipat dito sa Beijing 2023. Unang punta ko sa China, 2012, Operation Smile Medical Mission sa Kunming, Southwest China. So, libreng operasyon yon para sa cleft lip and cleft palate children. So, who would know na after 9 years, bumalik ako. Hindi ko naisip yon. Pero looking back, naisip ko na yun na pala ang simula ng aking exposure sa China. Nicole! Hey! Yeah, can you help me check my schedule for this afternoon? Okay, no problem. How many patients? It's a 4 patient. Ang pinakamalaking inspirasyon ko dito sa pagiging doktor ay yung mga batang may sakit. Sa sarili ko, hindi ko iniisip na ito isang trabaho, kundi isang bukasyon, serbisyo para sa mga bata. Kaya naman, kahit na mahirap, halos 7 araw ka magtatrabaho sa Pilipinas, on call kahit na hating gabi, pinili ko pa rin maging doktor. Tuwing nakikita mong gumagaling ang pasyente, malaking ibang pakiramdam, masaya na hindi mo maipaliwanag. Lalo na't kapag lumalaki ng mga pasyente at naaalala ka, iba rin yung feeling. Sa tanda ko to, maniniwala kang nakuha na akong ninang sa kasal ng isa sa mga pasyente ko. May mga pasyente akong nag-asawa, bumabate, nag-iimbita. Meron din namang mga, Dok, may anak na kami. So gusto ko sabihin, ako pa rin ba ang pedya? Marami sa kanila kaibigan ko sa social media. So masaya yung feeling na yon na nakikita mo silang lumaki dahil ikaw ay naging parte ng paglaki nila. No more cough, Daddy? No more cough. Good, and no more runny nose? No more runny nose. Open ang China sa mga opportunity para sa mga Pilipino dito. Bawat Pilipino nandito may kanya-kanyang expertise sa area. Para sa mga doktor, sa tingin ko, ang napaka-importante naming contribution is yung para sa mga dayuhan at local na nag-i-invest dito. Alam nila, kami ang instrumento ng Chinese government para sabihin na napakabukas na ng China sa lahat ng aspeto. May healthcare, may maayos na healthcare system kami na kung kakailanganin nyo ay hindi kayo mahihirapan. Kung magkakasakit kayo, may makukonsulta kayong doktor na kaya nyong kausapin ng Ingles, private at public, kung anong option nila. Kumbaga meron silang choice. Hindi sila matatakot na pupunta ako dyan, magkakasakit ako, saan ako kukonsulta. Malaking bagay kasi yun, di ba? Kung ikaw ay sandayuhan, iisipin mo, dadaling ko ang pamilya ko sa isang bansang kakapa-kapa ako. So kung bilang doktor na expat, alam nila na may mga doktor kami para sa inyo. Hindi kayo kailangan magambala. Matutugunan namin ang mga pangangailangan nyo sa healthcare. Hamon, unang pagtungtong ko dito sa airport sa China, ang pinaka naging hamon ko ay yung language barrier. Kasi nga, alam ko lang naman ay English. At dito ay Chinese. Takot na takot ako. Ngunit ngayon, hindi pa rin ako marunong mag-Chinese. Pero fully adapted. Hindi ako naliligaw, nakaka-deliver ako ng pagkain, nakaka-survive naman ako. Isa pang naging suliranin o challenge ko dito is yung advanced technology. Lahat computerized, mula sa pagkonsulta ng pasyente, pag-reseta ng gamot, iba yung sistema. So, pag-enter mo sa computer, diretso ang reseta sa pharmacy, sila magbibigay ng gamot sa pasyente. Yung mga laboratorio din na available dito sa China since first world country siya. Nababasa ko lang sa libro nung nag-aaral at training ako. Hindi ko nagagawa sa mga pasyente ko sa Pilipinas. Either mahal or hindi available at hindi practical. Pero dito, nagagawa ko.
Simpleng trangkaso sa Pilipinas, sabihin mo lang, trangkaso lang yan. Pero dito nasasabi ko sa pasyente ko na, oh mami, influenza A yan or influenza B. Napaka-specific. Diba? So, isang malaking natutunan ko yun na nangyayari pala, nagagawa mo, yung nababasa mo sa libro. Napaka-unlad ng teknolohiya na dito, lalo na sa medisina. Meron na nga silang AI hospital ngayon na walang doktor, kundi AI lang ang titingin sa pasyente. Robot, AI ang magtatanong kung anong simptomas mo, AI ang mag-a-assess kung anong sakit mo, AI din ang magsasabi kung anong kailangan mong gamot. May human interaction pa rin at the back of it. Meron na ring operasyon na nagawa ang AI. Hindi makakapunta ang doktor sa isang lugar na kailangan ng operasyon, robot ang gumawa ng operasyon. Kontrolado ng doktor from afar. So hindi mo kailangan patakbuhin yung doktor para pumunta doon para mag-opera. Nagawa nilang through AI. So yun ay napaka-advanced technology na siguro hindi pa natin na-imagine noon na ngayon ay nangyayari na. Hindi mahirap mag-practice dito ang isang doktor. Malaking oportunidad ang binibigay ng China na walang board exam. Kumbaga naniniwala sila na kung ikaw ay doktor sa Pilipinas, yung quality ng education at training mo, tinatanggap nila dito. Naniniwala sila sa kapasidad mo. Sa clinic, napakalaking suporta rin natatanggap ko dito nung nagsimula akong magtrabaho. So, bukod sa nung simula, tinulungan nila ako mag-asikaso ng lisensya ko dito sa China. Tinulungan din nila ako sa mga training. So, may mga available training. Makakita ka na dun sa parang group chat namin dito sa company, sa clinic. May magpa-flash na. There's regarding training sa vaccines, sa mga different na sakit, lalo na nung COVID. Kailangan mo mag-register or hindi, a-attend ka lang. So, mapapanood mo lang yung sa WeCom na may training. So, since Chinese nga siya, majority, may isa akong nurse palagi na naka-assign sa akin na magta-translate. So, naituro din yun. So, hindi naman akong nangapa. They don't have the EV71 vaccine because we don't have it in the Philippines. She's 5 years old. Do you think we can still give it to her? Proud na proud ako sa buhay ko sa China. Bilang isang doktor dito sa China, dito ako na-expose sa iba't ibang kultura. Pasyente na in-check o locals. So sa tingin ko ang pagiging isang international pediatrician. Pasyente na iba-ibang lahi, Amerikano, British, Hapon, Korean, Saudi. So sa tingin ko ang pagiging isang international pediatrician. Yun ang tawag ko sa akin, sarili ay malaking tagumpay. Tapos mas naging maganda ang buhay namin, ang sitwasyon ko dito. Mas komportable, mas balanse, kasi nga, trabaho, may time din kaming maglibang. Nakailang punta na kami sa iba't ibang probinsya. Trip, Hangzhou, Moganshan, Harbin, lahat yan, tinatry naming mapuntahan. So, Great Wall lang, naka-8 akyat na ako. Grocery, Daddy. Here na. Isang napaka-importante pagkakapareho nakita ko is yung importansya sa pamilya. Sa Chino, may tinatawag silang Confucian filial piety na importante ang pamilya, ang pagrespeto at pagbibigay serbisyo sa magulang. Ganon din tayong mga Pilipino. Nakatatak sa puso natin yan. Mula maliit tayo hanggang lumaki, hanggang tumanda ang mga magulang natin. Respeto sa magulang. Bawat desisyon natin, ikokonsulta sa magulang. Napakalaking advantage ng Chino at Pilipino sa relationship. Ano pa bang ibang pagkakapareho? Well, yung mga Chinese food. Halos pareho, di ba? Siomai, dumplings, pansit. Meron din sa Pilipinas yan. So, hindi ako na-homesick sa pagkain dito. Iba-iba nga lang ang itsura. So, culture-wise, maraming similarity. Difference, sa tingin ko sa relihiyon, alam naman natin yon. Napakasagradong Katoliko at Kristiyano ng mga Pilipino. Pero dito, hindi. Pero malaking bagay na may mga simbahan din dito na bilang Katoliko, napapractice ko rin naman ang relihiyon ko dito. Pangarap ko na sana bigyan pa nila ako ng mas maraming taon na manatili dito. Proud ako na international pediatrician ako dito dahil iba't ibang lahi ang nakakasalamuha ko. Sa tingin ko yung 6 na taon ko na nandito sa China ay hindi pa sapat para ma-embrace ko yung culture nila.
at makilala ko yung kultura ng iba't ibang mga bansa. So malaking bagay yon. Malamig ngayon, Giovanni. Tayo strawberry po, Che. Strawberry. Maraming oportunidad dito sa China. Hindi lang sa Beijing o sa Shanghai, marami kahit sa ibang probinsya. So kung tayong mga Pilipinong nasa Pilipinas, alam nyong kayo'y expert sa inyong mga area, subukan nyo. Tingnan nyo ang kapalaran nyo sa ibang bansa. Dahil hindi lang naman para sa pera, para kumita, kundi para ma-experience mo rin yung ibang kultura at magkaroon ka ng contribution din sa mas malawakang area, ika nga natin. So, mahirap sa simula, hindi madali, pero sa pagsisikap mo, makakaraos, tingnan mo ko, ilang taon nandito, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ng pag-unlad sa sarili, tuloy-tuloy din ang pagtulong ng pag-unlad sa bansang China at ganoon din sa Pilipinas.